Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay sinabi po ni Ginoong Gary Gensler. Siya po ang chairman ng US SEC. Yan, sinabi po niya na hindi po nila ini-endorso itong si Bitcoin. Maski sila ay maski inapprove po nila ang Bitcoin ETF ay ayon po sa kanya ay hindi raw po ito pagpapakita ng endorsement kay Bitcoin sa mga investors. Kaya ayan, nananatili pa rin po na parang isang critic na rin po itong si Ginoong Gary Gensler pagdating dito kay Bitcoin or sa lahat po ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po si Ginoong Gary Gensler, ang chairman po ng US SEC. At kanina lamang ay nagkaroon na po ng na-release na po ang isang balita na nag-a-approve na officially approved na po pala ang Bitcoin ETF. Yan po ay officially approved ng US SEC. Kaya ayan, pero gayon pa man ay gaya ng sinabi ko kanina na ang approval na ito mula sa US SEC ay hindi raw po ito pagpapakita ng endorsement sa mga investor dito kay Bitcoin o sa kahit anumang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, despite approving 11 spot Bitcoin exchange traded funds today, Gary Gensler, the chair of the United States Securities and Exchange Commission or SEC and a prominent crypto critic, explicitly denies approving or endorsing Bitcoin. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina na i-deny po niya or kanyang itinanggi na ang kanilang pag-approve yan dito sa Bitcoin spot ETF na ito ay hindi po pag-i-endorse dito kay Bitcoin. While we approve the listing and trading of certain spot Bitcoin ETP shares today, we did not approve or endorse Bitcoin. It was stated. Ayan po. Napakalinaw. We did not approve or endorse Bitcoin. Ayan. Gary Gensler warns investors over Bitcoin as Bitcoin ETF receives approval. Ayan, nagbigay pa siya ng babala sa mga investors. In a recent statement, Gary Gensler provided a detailed overview of the SEC's approval process, in particularly for the 11 spot Bitcoin ETF applications from major US asset management firms that the SEC gave the nod today. He emphasizes that the green lighting of these applications does not equate to the SEC endorsing Bitcoin. It should in no way signal the Commission's willingness to approve listing standards for crypto asset securities. Kaya ayan, meron na pong 11 na spot Bitcoin ETF ang inapprove ng US SEC. Ayan, nagbigay na po sila ng green light. Ayan, yung kapag green lighting, ayan, ito po kasi yung inihahalin tulad po kasi ito sa traffic light. Ayan, kapag green light ay go po yan. Kapag red light ay stop. Ayan. Kaya green light, ayan na nga, nagbigay na po sila ng green light para ayan, sa approval ng spot Bitcoin ETF. Pero ayan, gaya ng sinabi ko kanina ay hindi raw po ito paraan ng pag-i-endorso kay Bitcoin. He further states that while investors have already been able to purchase Bitcoin through crypto exchanges and other means, the approval of spot Bitcoin ETF now provides additional protection for investors. Kaya yan yung mga hindi po nakakaalam dyan kung ano nga ba talaga ang Bitcoin ETF. Yan yung approval po kasi ng Bitcoin ETF na ito ay mas magiging protektado po tayo ng mga investors o bumibili ng mga Bitcoin. Ayan po ang kagandahan dito sa mga ETF. Kaya yung mga malalaking mga investors na gustong mag-invest ay mas preferred po nila na bumili dito sa mga ETF. Kaya yan po ang dahilan kung bakit maganda po talaga ang Bitcoin ETF. Yan, lalong-lalo na sa mga
Hindi po talaga magaling sa technical. Yung talagang investor lamang talaga, yung pag-i-invest lamang po talaga ang nalalaman nila. Kasi pagdating po kasi dito sa Bitcoin, mga cryptocurrencies, ay kailangan ay meron ka po talagang knowledge dito sa technology. Yan, technology na ito. Kaya kung wala kang alam ay yan nga, pwede kang ma-hack, pwede kang magkamali at mawala yung asset mo. Ayan. Pero sa pamamagitan po ng Bitcoin ETF na ito ay mas secured po yung iyong asset. Kaya yan, Gensler explains that sponsor of Bitcoin ETF will be required to provide full, fair, and truthful disclosure about the products. Kaya yan, pinaliwanag po ni Ginoong Gary Gensler na yung mga sponsors ng Bitcoin ETF ay kailangan po sila or required po sila na mag-provide ng full, fair at saka makatotohanang disclosure tungkol sa kanilang mga produkto. Furthermore, investors in any Bitcoin ETF that is listed and traded will benefit from the disclosure included in public registration statements and required periodic filings. Gensler further states that the SEC has been overseeing ETF and related products for almost 2 decades. He reassures investors that with the regulator now overseeing this product, additionally, investors can have peace of mind knowing that their funds will have protection by more stringent laws. Kaya yan ang sinabi ko kanina na ayon po mismo kay sa SEC na yung mga investor, yung nag-i-invest ng Bitcoin sa mga ETF ay nakakasiguro po sila na ligtas po yung kanilang investment dito, yung kanilang asset. Magkakaroon daw po sila ng peace of mind. Yan. Medyo ikaw ay makaka-relax kasi alam mong ligtas yung iyong funds dito. Yan. Kasi magkakaroon daw ng regular check-up ang SEC. Yan, talagang tinututukan nila ang mga ETF na ito. Ayan, since 2004, this agency has had experience overseeing spot non-security commodity ETPs, such as those holding certain precious metals. That experience will be valuable in our oversight of spot Bitcoin ETP trading. Ayan. Marami na rin po silang mga karanasan pagdating sa pag-oobserba. Ayan, or pagbabantay sa mga operasyon ng mga spot non-security commodity ETPs. Kaya yan, makakatulong daw yung kanilang experience na ito sa pagbabantay dito kay spot Bitcoin ETP trading. At the time of publication, Bitcoin's price stands at $46,471. Kaya yan, mula nung nailabas po yung balita na ito ay ganito po yung kasalukuyang presyo ni Bitcoin. Nasa $46,471. SEC recent approval of spot Bitcoin ETF. On January 10, BN Crypto reported that SEC has approved 11 spot Bitcoin ETF applications from major asset manager firms. The SEC approval of the spot Bitcoin ETF represents a major shift in the regulatory climate. Furthermore, it signals a growing acceptance of cryptocurrencies within traditional financial systems. The ETF allows investors to gain exposure to Bitcoin without the complexities of direct ownership, such as managing cryptographic keys. This development can potentially attract a broader range of investors, including those who prefer conventional investment vehicles. Kaya yan pa po yung isang benefits ng mga ETF. Ayan, hindi na po natin kailangan na i-manage or itago ng maayos yung ating mga keys. Yan po yung tinatawag nating private keys. Ayan, kasi yung management firm na mismo ang bahala diyan. Kaya dahil diyan ay yung development na ito ay makaka-attract ng mas maraming mga investors. Yan, lalong-lalo na yun talagang gustong-gusto nila ay yung conventional type na pamaraan ng pag-i-invest. Katulad na rin po sa stocks. Kaya, ayan, yan na po. Kaya, ayan, si Ginoong Gary Gensler. Kaya, sabi po niya ulit, ay yung kanilang approval sa mga 11 na spot Bitcoin ETF ay hindi raw po ito nagpagpapakita na ini-endorso nila ang Bitcoin. Ayan, nananatiling
pa rin po siya hanggang ngayon. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.